What's up, church? Here are our church projects where you can take part of. Firstly, Project LED. Giving the best for the Lord includes all aspects, even for the church's visual aids. Our Project LED's goal is to purchase a LED wall for the church. A project for L, love, E, excellence, and D, make a difference. The goal for this project is for 100 people to complete 15,000 pesos. At the moment, there are 39 who committed already. So, if God is touching you to take part, join our Project LED wall now. Next is the pillar stones. It is not forever that we will stay in this sanctuary. God has given us a vision to have our own church building. Our own church lot, then church building, is the goal of this project. The contributions are from 834 pesos to 16,667 per month, depending on the desired contribution of the church member. Third is the Dear Holy Spirit book by our senior pastor, Reverend Bong Villanueva. Learn about the Holy Spirit and how He can change your life. We encourage everyone to buy a book and bless a life today. Get yours for only 500 pesos. Our senior pastor hosts podcasts through his Facebook account about the Holy Spirit. This is every Monday from 7 to 8 p.m. sharp. This is an engaging activity, so if you want to know more, ask questions, and just learn about the Holy Spirit, we invite you to check our Facebook page or the Facebook account of our senior pastor, Bong Villanueva. We are happy to assist you in any way. Thus, if you have any questions, clarifications, feel free to contact us in our social media accounts. God bless! Good afternoon, Church of God. Are you ready to praise the Lord tonight? Hey! Come on, put your hands up like this. Let me hear you. Let everything that has breath, hey, praise the Lord. Praise the Lord. Let everything, hey, that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. I praise on the valley, I praise on the mountain, I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting, I praise when outnumbered, I praise when surrounded, 'cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know He's still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Come on, let me see those hands up, church. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody
for me, you're not against me. I only have good thoughts about me. I know you love me, I know you love me. I know you've got great things planned for me. Oh, what a joy you've given me. Your love has set me free. Jesus, you are all I need. I'm gonna praise all of my days. I'm gonna lift your name on high. 'Cause you are worthy of all the glory. I'm gonna lift your name on high. So we sing it. Whoa, oh, oh, hey. Oh, oh, oh. Let's be sing those hands up. Whoa, oh, 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 oh. I know you're for me, you're not against me. You only have good thoughts about me. I know you love me, I know you call me. I know you got great things planned for me. Oh, what a joy you've given me. Your love has set me free. Jesus, you are all I need. I'm gonna praise all of my days. I'm gonna lift your name on high. 'Cause you are worthy of all of the glory. I'm gonna lift your name up high. I'm gonna praise all of my days. I'm gonna lift your name up high. 'Cause you are worthy of all the glory. I'm gonna lift your name up high. So we sing it. Whoa, oh, oh, hey. Whoa, oh, oh. Whoa, whoa. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Yeah. Hey, come on. I believe that God is great. Are you ready to jump, to sing, to shout for a living God? Hallelujah. You are worthy. Lord, for all you've done, I'll praise your name. and for what's to come, I'll praise your name. I will give you praise every day. every single day. Lord, for all you've done, I'll praise your name. and for what's to come, I'll praise your name. I will give you praise every day. every single day. I praise your name. I'll praise your name. Hey, I praise your name. I'll praise your name. I praise your name. I'll praise your name. I praise your name. Whoa, oh, oh, whoa, oh,
again, pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon ngayong tanghaling ito. Hallelujah. Thank you, God, for your presence. Thank you, God, for moving in this place. Thank you for the privilege to experience your goodness, your fullness in this church, your presence. Hallelujah. Thank you for your endless grace, Jesus. And that's the reason why we want to praise you. No name is greater than your name. Hallelujah. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. No who've gone before us, and no who will believe. We sing the songs of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. Let the angels cry, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
Kings and to the Lord of Lords in this place today. Can we just glorify the name of the Lord in this place? Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the power, honor, and all of adoration, God. Hallelujah. Come on, can we just cry out to Him? Come on, church, all you people, cry out to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We praise you, Lord. We'll sing about you. We will sing about you. Yes. We won't be quiet about our praises because you are holy. Hallelujah. Yes, God. This is our cry. This is our prayer. We won't be quiet about our praises still. Our thanksgiving to you because you are holy and deserve all our praises. Thank you, Lord, for your presence in this place. Thank you, God, for the open heaven, for the experience of your glorious presence, God. Thank you, Lord, for filling us with your spirit, for overwhelming us, God, with your power. We know that you are here with us, Father. We ask, Lord God, that you will continue to move in this place, continue to touch your people, speak to your people. We are ready for you, God. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Sige nga po, yung mas malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Sige po, pwede na po tayong umupo. Hallelujah. Hallelujah. Wala pong mas masarap kaysa sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Amen. Pwede batiin po natin ang katabi natin. Ayan. Today is a special Sunday because today po we celebrate the life of our fathers. Ayan. Kung tatay po yung katabi mo, pwede pakisabi Happy Father's Day. Pwede na po kung mukhang tatay. Hallelujah. Again, sabi ko po kanina, today po is araw ng ating mga tatay, mga minamahal na tatay. So right now po, dahil ngayon po ay special kayo, may inanda po kami para sa inyo. Ayan. And so let's just watch this short clip po para sa ating mga tatay. Bro, kamusta maging tatay? Napakahirap pala maging tatay. Habang nakikita ko yung mag-ina ko na di nagkakasunduan, nag-aaway-away, maliit at malaking bagay. Di ko makontrol para akong nababawasan ng lakas. Parang nahiya ako sa sarili ko. Sa bagay, ganyan kami madalas ni Mrs. Minsan na nga kami magkita, kasi nga malayo kami sa isa't isa, nag-aaway pa kami. Ikaw bro, kamusta maging tatay? Totoo mga sinabi niyo, brothers. Mahirap talaga. Naalala ko nga kami ni Mrs. Madalas nagtataasan ng mga boses. Iba gusto ko, iba gusto niya. Minsan nga, hindi na tayo nakapanggan talaga eh. Pati mga gusto natin na hindi nasusunod. Na minsan para matapos na lang yung away, hayaan na lang yung gusto ni Mrs. Masakit pag hindi nire-respeto, ba? Kita mo yung mga anak mo hindi nag-uubi sa'yo, ba? Pero ganun talaga eh. Sa lagay ko na LDR kami ni Mrs., gabi-gabi kami nag-uusap sa telepono. Pero kahit ganun, may tiwala ako sa kanya. At sa mga panahon naman na long weekend at walang pasok, talagang umuwi ako para makasama sila. Kaya sa lahat ng oras na meron ako, sa lahat ng kaya kong ibigay, binibigay ko para sa pamilya ko. Ay, totoo yan, bro. Kasi masakit sa akin na hindi naibibigay yung mga gusto ng pamilya ko. Material man o hindi. Pero alam nyo, mga bro, napakalaking pride ang isang tatay ang maidala sa buong pamilya. Sa simbahan. O madalas kinukumpara ko sa sarili ko sa mga ibang tatay na nabibigay nila yung mga gusto ng mga anak nila. Pero sabi ko sa sarili ko, at least kami, buo pa rin. Buo kaming nagsisilbi sa Panginoon. Totoo yan, bro. Masarap sa pakiramdam yan na naidadala mo sila sa simbahan at sabay-sabay kayong pupunta sa church. Pinagdadasal ko rin yan araw-araw eh. Inayaya ko mag-ina ko, pero hindi ko rin sila talaga mapili. Totoo yan. Kakaiba ang nagagawa sa puso pag naging tatay ka. Sacrifice din talaga. Totoo yan, sacrifice. Kasi nung una, masaya. Pero marami talagang pagdadaanan, especially pag Christian life. Na the more tayo lumalapit sa Panginoon, yung kaaway, the more din ang pagbigay ng pagsubok talaga. Pag may pagsubok, danan lang natin yan, brother.
Ganun lang ang buhay. Malalagpasan rin natin yan. Daanan mo lang talaga. Sa bagay mga brothers, at iba pa rin talaga pag lagi ka nagtitiwala sa Panginoon. Ibang nagagawa sa iyo pag may problema at hindi mo na alam gagawin mo. Iluluhod at iiyak mo lang yan sa Panginoon. At napakalaking tulong din ang fellowship dito sa church. Minsan dito na lang talaga ako nakakapag-open ng problema sa pamilya, sa totoo lang. Dito ako nakakakuha ng emotional support na sinasabi nila. Napakalaking tulong din ang pinagdarasal ka ng mga mens. Kaya salamat mga bro. Itong men's fellowship, sa totoo lang, dito rin ako nakapagsabi ng aking saloobin. Kasi sa totoo lang, pero sa pagkapit sa Panginoon, pag may problema, dito ako nakapaglabas ng mga pinagdadaanan ko. Oo, at syempre si Mrs. Bro, napakalaking factors na mayroon din siyang pananampalataya sa Panginoon. Dapat pareho kayong nagbubuhat sa pamilya, nagsusupport sa isa't isa. Sabi ko nga sa anak ko, piliin mo ang mapapangasawa mo kasi mapipili mo ang magiging ina ng mga anak mo, kako. Pero yung mga anak mo, hindi nila mapipili ang magiging nanay at tatay nila. Totoo yan mga brothers. At sa pagdisiplina naman ng mga anak, paluin mo lang pag hindi sumusunod. Sabi sa Bible, train up a child on the way he should go. Kasi ikaw ang accountable dyan sa anak mo. Sa bagay mga bro, salamat. Ang dami ko na naman natutunan sa pag-uusap natin. Totoo. Salamat mga bro. Salamat din. Sige, magdasal na tayo. Amen. 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 Ayan. Sige nga po, minsan pa po, palakpakan po natin ang ating mga tatay. And gusto lang po namin anyayahan kung may mga tatay po na nandito. Sige po, tayo po tayo. And may konting regalo lang po kaming ibibigay para sa inyo. Huwag po kayong mahiya. Ayan, sige na po. Ayan, ayan. Yung mga poging tatay natin. Dito po tayo sa harapan. Sige po, dito po kayo sa harap. Sige po. Sige po, huwag kayong mahiya. Ayan. Dito po tayo sa gitna. Ayan. Palakpakan naman po natin itong mga poging tatay natin. Dito po, sa gitna. Huwag po kayong mahiya. Ayan. Ayan, mga youth, bigyan po natin sila ng ating mga regalo. Ayan. Simpleng regalo po mula sa aming mga puso. Because you are the head of the family. May sombrero po kayo. Hallelujah. Ayan. Happy Father's Day po. And right now, can we just please extend our hands towards them? And pwede po, can we just speak a blessing and favor po sa ating mga tatay na nandito ngayong hapon na ito. Hallelujah. Lord, we thank you, God, for the lives of our fathers. Maraming salamat, Panginoon, dahil ibinigay niyo po sila sa amin. We are indeed blessed dahil napagkalooban po kami ng mga tatay na kagaya po nila. Lord, right now, we just want to declare blessing upon them, that you will continue to bless them, to favor them, God, sa lahat ng kanilang gagawin, Panginoon. Kayo po ang manguna sa kanila. Let your presence go before them, surround them always. Let your Holy Spirit fill their hearts, Father God. Fill their hearts also with your joy, with your peace, Panginoon. Guide them and protect them. Let your strength be upon them, Father God, as they lead their families closer to you, Father. We love you in Jesus' name. Amen. God bless po. Happy Father's Day. What's up, church? Here are our church projects where you can take part of. Firstly, Project LED. Giving the best for the Lord includes all aspects, even for the church's visual aids. Our Project LED's goal is to purchase a LED wall for the church. A project for L, love, E, excellence, and D, make a difference. The goal for this project is for 100 people to complete 15,000 pesos. At the moment, there are 39 who committed already.
So, if God is touching you to take part, join our Project Bedwall now. Next is the pillar stones. It is not forever that we will stay in this sanctuary. God has given us a vision to have our own church building. Our own church lot, then church building, is the goal of this project. The contributions are from 834 pesos to 16,667 per month, depending on the desired contribution of the church member. Third is the Dear Holy Spirit book by our senior pastor, Reverend Bong Villanueva. Learn about the Holy Spirit and how He can change your life. We encourage everyone to buy a book and bless a life today. Get yours for only 500 pesos. Our senior pastor hosts podcasts through his Facebook account about the Holy Spirit. This is every Monday from 7 to 8 p.m. sharp. This is an engaging activity, so if you want to know more, ask questions, and just learn about the Holy Spirit, we invite you to check our Facebook page or the Facebook account of our senior pastor, Bong Villanueva. We are happy to assist you in any way. Thus, if you have any questions, clarifications, feel free to contact us in our social media accounts. God bless! Hallelujah. Sige po, saglitin po natin palakpakan si Lord, di ba? Jesus. Wow. And today, syempre po, meron po tayong further announcements. Una, yung ating, lalo na yung 3:30 service po natin, meron po tayong guest speaker sa July 21. Ayan po. So, paki-note po ito kasi lahat po ng 3:30 dapat uma-attend din ng 10:30. By that time, yan lang naman, isang araw lang naman. Okay, isang Sunday lang naman ho yan. Okay? So, 10:30 lang siya kasi na mag-i-speak. Alam nyo po, 6 years ago na po ito, 7 years ago, nung 8th anniversary natin, 9th anniversary natin, siya yung ating speaker. So meaning talagang birang-bihira talaga na maging kasama natin. So sana po nandun po tayo lahat. Amen po ba? Mark natin yung calendar, alam niyo po. Okay, July 21 po yan. Alright, so syempre po yung ating napakaganda po na mission po natin, na tuloy-tuloy po nating ina-announce po sa inyo. Ano po, if you want to be part of this, please be part. Ano po, August 23 po to 25, nagkaroon po ang burden si Pastor Moses. At syempre po, binakapan po ng WayJ, doon po sa ating COG Dasma. More than 300,000 ang kanilang i-invest para dito. So, I hope and I pray na you can be part also. Manpower, at saka syempre, kung gusto niyo po mag-donate pa, then we will do that. Amen? So, syempre, CLDP, June 22 po yan. Yan po, yung ating CLDP, June 22. Alright, sige po. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin saglit si Lord. Amen. And are you ready for the Word of God? Sa ating online viewers, are you ready? Ayan, so please extend your hand po toward me and please pray for me as I preach the Word. Thank you, God. Lord, thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Lord, we thank you. We thank you, Lord God, for this, Lord, precious congregation. We just pray, Lord, that every one of us today, even those online viewers, Lord God, they are part of this service, 3:30 service, and we just commit them to you, O Lord. Let the eternal blessings of the Lord come upon your people. Let our hearts be open, our minds, Lord, be receptive, God, to hear your word today. We bless you, Lord. Can we just right now love the Holy Spirit? Alam niyo po, sabi po ng Scripture, 2 Corinthians 13:14, the intimate friendship of the Holy Spirit be with you all. So, can we just vocalize our love to the Holy Spirit right now? Hallelujah, Holy Spirit, we love you, we trust you, we give honor to you. Oh God, we respect you in this church. Oh Lord, we pray, help every one of us that we may befriend you, that you will be our friend, as your word tells us that you can be our friend. You can be our intimate friend, O Lord. Let it be done, God, that we may continue to fellowship with you and commune with you all the days of our lives. We give you all the honor, all the glory. In Jesus' name. Everybody said, Amen. All right. So, today we'll be talking about, alam niyo po, yung ating celebration. How many of you know na may celebrate po tayo ngayon?
itong araw na to? Meron ba? Alam natin, di ba? So kanina, alam niyo po, binigyan po natin sila ng parangal, ano po. And natural lang talaga. Alam niyo po kung bakit? Because of these verses na napaka-powerful and I'm prayerful na tumimo sa puso po natin, sa isip natin, all the days of our lives. Ano po? Para tuloy-tuloy po nating mahalin yung ating mga tatay. Okay, let's go to the Word of God today. Everybody read the Word of the Lord. Come on. Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? So, dito po sa verses po na to, meron po tayong isang bagay na kailangan po natin maging echo, nagre-resonate sa ating service today in our message. Yung pong relationship between earthly father and the heavenly father. Alam niyo po kung bakit po hinambing ito sa scripture na to? Ang ganda ho nito. Akala po natin, pinapakita lang sa atin dito kung gaano po kaganda ang puso ng isang tatay, yung earthly father natin, at yung puso ng God the Father. Alright? There is more than that. At dito po, hinahambing po yung ating relationship actually to our earthly father that will reflect our relationship with God the Father. So kung medyo tagilid ang relationship mo with your earthly father, tagilid din ang relationship mo with your heavenly Father. Makes sense? Amen po ba yun? At ang pangalawa na makikita po natin dito, yung pong puso, at yun po yung ating topic today. Father's heart. Everybody say, Father's heart. Father's heart. The heart of the Father. Alright, so dito po, meron pong napakaganda po na titignan po natin. 5 points. Ano po, 5 bagay po na titignan po natin. Patungkol po dito po sa pinag-uusapan po natin, the heart of the earthly Father and the heart of the heavenly Father. Alright, that nagre-reflect yung ating relationship with our earthly Father to our heavenly Father. Okay? So dito po, una sa lahat, sa point number 1, meron po tayong titignan na yung pong fatherly, tinatawag na provision and protection. Yan. Provision, syempre, hindi lang po ipoprovide ang lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak, kundi ipoprovide niya at ipoprotekta rin po tayo sa works ng enemy. Ayan. So dito po, sineselebrate po natin ang Father's Day. So dito po, pinakita po sa atin yung verses po na yon about yung heart ng earthly father at yung heart ng heavenly Father. Okay, ma-summarize lang po natin ng konti. Kung ikaw na anak ay humihingi sa earthly father mo, anything, kung fish, he will give you fish. Pagka humingi ka ng bread, he will give you bread. Right? Hindi po niya ibibigay yung masama sa'yo. And then, sa Heavenly Father, much, much more. At ang maganda ho nito, ang earthly father kasi ay limited. Right? Gusto man niyang mabigay ang lahat para sa kanyang anak. Pero dahil limited siya, finite siya at imperfect siya, there are times na hindi niya nabibigay. Pero nakikita natin yung puso. Yun naman na importante. Yung desire niya to provide all the needs of His children. Praise God, we have the Heavenly Father na all-powerful. Na kung saan pagka ang Diyos Ama ang ating hiningan, napakaganda po, para lalo po nating may hambing ng todo-todo to, gusto ko lang pong silipin natin yung another rendition, alright, ng same passage, pero iba yung nabanggit po doon. Alright, so gusto ko lang pong basahin po doon, Matthew 7:11. Medyo madaling memorize. Saan po yun? Matthew? Ayun. Hindi nyo na makakalimutan sigurado yan. Okay. Whenever you need something, doon sa mini store na yon, sana.
ay ma-come across po natin. Ito pong napakaganda po na verse na po na to. Matthew 7, ano daw? 11. Sabi niya, so, if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good gifts to those who ask Him? Ganda, no? Kanina, sa Luke 11, di ba, ang nabanggit po doon, the Holy Spirit. Dito po, sa Matthew 7, verse 11, nabanggit po ito yung good gifts. So meaning, lahat ng kabutihan, lahat ng maganda, lahat ng maging kaaya-aya para sa iyo, yun ang ibibigay ng Diyos Ama. Good gifts ang ibibigay po niya. At napakaganda kung may dikit lang po natin, mukhang ang good gifts na yun, it's the Holy Spirit. Hallelujah. Yung pinaka-highest, yung pinaka-deepest, pinaka-broad, pinaka-importante, pinaka-kailangan natin na anak ng Diyos. Itong good gifts na to, ang binanggit sa Luke 11, verse 13, ay the Holy Spirit. Isn't that powerful? Amen po ba yun? Alright, so dito po, sabi niya, on Father's Day, we celebrate the analogy of earthly fathers providing good gifts to their children. Siyempre, reflecting the love of our Heavenly Father. Fathers have a natural instinct. Amen po ba yun? At sabi niya to give what is beneficial and protective to their children, ensuring their well-being and safety. Sino sa inyo, kahit na napaka-imperfect yung tatay mo, kung ano yung hinihingi mo, iba yung binibigay. May ganun ba? Usually, pagka may tatay ka, sisiguraduhin ko sa iyo, yung pinaka-importante, yung galing sa puso niya, kahit na kung minsan hindi niya maibigay, sa totoo lang, gusto niyang ibigay para sa iyo. Ikaw na anak. Ganun po ka-crucial po ito. Alright? Patungkol sa earthly father. Okay, let's go to number 2. The second part is understanding the heart. Ayan po. The heart. Kasi pag binanggit niyo po yung heart, yun po yung desire. Di ba yung desire? Okay, ng earthly father. At yung desire ng heavenly father. Ang ganda nito. Kasi tayo po, biglan po natin ng konting background po ito. Kasi napansin po natin, heavenly father. Yung heavenly father na to, baka marami pa po sa atin, even online viewers natin, baka ang alam natin, ang Heavenly Father is the same with Jesus. Mukhang hindi. Hindi po talaga. At hindi po siya the same with the Holy Spirit. Right? Magkakaiba po sila. Okay po? So dito po, binanggit specifically about the Heavenly Father. So pagka tayo ay humihingi, hingi tayo to the Heavenly Father. Lalo na kung ikaw ay nangangailangan. How many of you have needs? Parang tatatlo lang. Meron ba kayong pangangailangan? Kailangan specific ka. Dito po, pinapakista sa atin kung sino ang hihingan mo. It's the Heavenly Father. Alam mo kung bakit ganon? Yung role ng bawat isa? Kasi ang Heavenly Father, siya talaga yung tatay mo sa heaven. Ang tatay mo meron din dito sa mundo. Pero, tayo, prayer na sinabi ni Jesus, sabi niya, this is how you should pray. When you pray, you say, Our Father. In heaven. So from this time on, dapat alamin natin kung gaano kalalim po yun. Akala mo ganun-ganun lang yun. At reinforce din sa Luke 11 that God the Father will give good gifts to those who ask Him. So meaning, when you ask, when you pray to the Father. It's specific. Right? Kasi tayo nga naman din yung anak niya. Kaya hindi mo pwedeng iset aside ang God the Father. I tell you, this is going to be, a chaos for you as a child of God. Pagka na walang Heavenly Father, hindi ka na anak. Kung wala si Jesus, hindi ka magiging anak. At kung walang Holy Spirit, walang magdadala sa iyo kay Jesus para maging anak ka ng God the Father. So when you pray to the Father through Jesus by the Holy Spirit. Okay po ba yun?
Nakita niyo po yung model, yung flow? You pray to the Father in the name of Jesus by the Holy Spirit. Bakit by the Holy Spirit? Kasi hindi ka pwedeng dumidikit lang kay God the Father by your own power. Kasi hindi tayo makakatungtong sa kanyang kaluwalhatian. He is so adored and worshiped and glorified by every creature in heaven. Tapos ikaw, nag-fasting ka lang, nag-attend ka lang dito, nagtatayad ka lang, at gumagawa ka ng mga Christian activities, makakatungtong ka na. There's no way. Kaya po yung binanggit po doon, binibigyan tayo ng format, kumbaga, model, para alam mo kung paano natin, ma-apply ang salita ng Diyos, especially for prayer. So dito po, kita po natin, you go to the Father, you pray to the Father in the name of Jesus. Bakit by the Holy Spirit? Kasi hindi ka makapag-pray without the Holy Spirit. You need to have the partner. Kaya po, ang sabi po doon sa Romans 8:26, di ba? The Spirit is going to help you in your weakness. For we do not know what to pray as we ought. But the Holy Spirit will help you with groanings that words cannot express. Kasi a lot of times when you pray, ang nangyayari po sa atin, kahit na with desperation, akala natin tayo ang gumagawa ng prayer. Hindi po. May partner tayo at ang pangalan niya Holy Spirit. Kaya po pala, may 2 Corinthians 13:14, na yun po yung atupagin natin. Maging friend natin, yung Holy Spirit, para siya yung tutulong sa'yo to go to the Father. Mukhang marami po tayong mga pagkukulang. Baka lang, dahil hindi po natin nakita yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya many times, baka yung ating mga panalangin ay hindi po natutugunan. Amen po ba yun? Kasi dito po, binigyan po tayo ng klaro, right, na rendition from the Word of God, good gifts ang ibibigay, Heavenly Father ang magbibigay. Okay? In the name of the Lord Jesus. By the help of the Holy Spirit. So, paano po ito? Well, tayo, ano ba yung mga pangangailangan natin? It could be finances. It could be health problems. Alam mo, may sakit ka, may sakit yung kamag-anak mo, may sakit yung, kaibigan mo. Di ba? So, anong gagawin mo? Before you say, Heavenly Father, alam mo yung gagawin mo muna? Ang gagawin mo muna, intimate friendship with the Holy Spirit. You talk to the Holy Spirit first. Na para siya ang mag-i-empower sa'yo, mag-i-enable sa'yo. Para siya ang magbibigay ng, ang tawag doon, anointing or empowerment para makaroon ka ng power in your prayer to the Heavenly Father. Para yung prayer mo ay kalugod-lugod at katanggap-tanggap at sisiguraduhin ng Diyos na yung prayer mo ay mayroong katugunan in Jesus' name. Alright? So, yun po yun. Hallelujah ho ba yun? Kaya nga, there are times, dumidiretso ka na. Hindi, sinabi na ng Bible yan eh. Lord's Prayer, Our Father ka agad. Hallowed be your name. Hindi ho. You need to ask first. Mag-pause ka muna. Holy Spirit, help me. Holy Spirit, help me to pray. Holy Spirit, give me the wisdom. Holy Spirit, enable me. Friend, the Holy Spirit. Fellowship with the Holy Spirit. Commune with the Holy Spirit. And then, you ask the Father. Our Father. Kaya nga po, sabi niyo po doon na Romans 8:15. Remember? God has given us the spirit of sonship so that we can call God Abba, Father. Hallelujah. Abba, Father. Sa Galatians 4:6, yun din pang binanggit. You can call God by the Holy Spirit. You can call God Abba, Father. So yun po yung tuloy-tuloy na gagawin ng Holy Spirit sa buhay natin. Kaya kung naging friend mo siya, dinidikit ka ng dinidikit to God the Father. And eventually, yung John 4:23 na binabangkit ng Biblia sa atin, it will come to pass for you.
Why? Because the Father is seeking for those who are going to worship Him. Kaya hindi natin nagkakaroon ng revelation about God the Father, to worship God the Father, kasi nga walang Holy Spirit na nagbibigay sa iyo ng illumination. Enlightenment para maintindihan natin. Di ba? Amen po ba yun? Ang sabi ng Biblia sa atin, John 4:23. Ano sinasabi ng salita ni Lord? Ang sabi doon, the Father is seeking for those who are going to worship Him. So ang tanong, are you worshiping God the Father? Yun ang tanong. Amen po ba yun? Alright, so the only way para talaga nga naman din katanggap-tanggap yung pagpupuri mo, okay, to God the Father is by the Holy Spirit. Kaya nga po napaka-crucial po ang Holy Spirit sa buhay ng isang Kristiyano. Amen. So nakita po natin yung heart of a father. And point number 3, the nature of our request to our Heavenly Father. Ano ba yung nature? Ano ba yung kabuuan nito? Yung ating request. Hindi nyo ba alam as children, trust their earthly fathers to provide for their needs. Amen po ba yun? Yung anak, nagtitiwala sa tatay. Lalo na pagka, alam mo yun, pagka usually wala naman trabaho pa o kaya nag-aaral pa. Amen. Di ba? Nagtitiwala sa tatay yon. At ang mabigat po nito, kahit anong oras, kahit anong, kahit hindi timing, kahit pagod na pagod yung tatay, usually, dahil nagtitiwala yung anak, humihingi. Right? Bakit? Kasi nagtitiwala yung anak doon sa earthly father. Kaya dito po, inahambing talaga natin dito na anytime you can call God the Father. Why? Because you have intimate friendship with the Holy Spirit. Palagi kang bibigyan ng promptings para you call Abba, Father. When we ask for what we need from our Father in heaven, we demonstrate our reliance on His wisdom and sovereignty. So bakit sovereign? Kasi kailangan po natin intindihin, many times, pagka humingi tayo kay Heavenly Father, alam niyo po, there are times na hindi po binibigay agad. Amin po ba yun? Lord, i-promote mo ako. Hindi pa binigay. Lord, hihil mo naman ako ng sakit ko. TB man or cancer man. In Jesus' name! Nagpasting ka na at lahat, pero hindi pa nangyari. Kaya po yun yung tinatawag doon. Trust in the Lord with all your heart. And do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Yung sovereignty ang tawag doon. So, hindi natin alam kung ano yung iniisip ng Diyos. So, ikaw nagtitiwala lang. Right? Kung minsan, alam natin yung iniisip ng tatay mo eh. Di ba? Na hindi ka rin bibigyan niya. Tinignan mo, hindi na akong bibigyan nito. Okay? Pero hindi sovereign yung tatay mo na earthly father. Pero ang God, alam niya yung kabutihan mo. Kaya ibibigay niya in the right time. Right time. Amin po ba yun? The right time at the right place. At mas higit pa kaysa hiningi mo. Humingi ka lang, bigyan natin ng specific, di ba? Lord, heal mo naman yung aking sakit ng ulo. Yung pala, meron kang high blood. Pati high blood, hinil na rin niya. In Jesus' name. Amin po ba yun? Lord, heal mo naman yung aking sore eye. Alam nyo ba, in one day, pwede hinil ni Lord yung sore eye mo dahil hindi mo hiningi. Umisa may tuberculosis ka rin, hinil na rin niya. Or yung back pain mo. Amen. So, ang Heavenly Father will always give good gifts to His children. Good gifts. Hallelujah. Pag sinabi mong good, what does that mean? Pagka good, ay good. Alright? Okay? So, you can trust God. You can trust the Father. That pagka binanggit po yung good gifts talaga. At nung Luke 11:13, ang good gifts pala, it's the Holy Spirit. Yun ang pinaka-the best na pwedeng ibigay niya para sa iyo. Alam niya yung kabutihan mo, kapatid. Okay, ito na. Remember, nabanggit po natin sa John 14:16 about the Holy Spirit as the helper. Tama? Okay, alam niyo ba yung word na helper, right? Sino sa inyo may helper? Earthly helper, servant. Di ba, inuutosan mo and everything, magwalis and everything, di ba? Maglaba and everything, mamalengke and everything. Hindi mo naman, alam mo yon, hindi gagawin ng Holy Spirit sa iyo yon, pero bibigyan ka ng wisdom para magawa mo siya in the right attitude. May nagbanggit sabi niya,
wala ba, nasa Bible ba lahat? Okay, patungkol sa Holy Spirit? Paano yung mga specific? Halimbawa, sino ba mapapangasawa ko, nasa edad na ako na 30, parang gano'n. Siya ba talaga? Or ito ba yung bahay na irirentahan ko? Sa palagay mo, wala sa Bible doon. Amen? Okay. Paano natin makakatulong ang Holy Spirit doon? Well, ito lang. Bibigyan ka ng wisdom para ikaw din na mamili. Pero, pinili na ng Holy Spirit yun. Amen. Are you getting that? Okay, so yun po yun. Kaya pati specific, ikaw ang gagamitin para maging partner ka niya. Para ma-choose mo yung right job, yung right business, yung right work, yung right partner, yung right, friend. Amen. Okay, so next. Okay, kasi meron tayong napakaganda po na titignan po mamaya about yung application natin. Okay, so trusting in God's fatherly provision. Alam niyo po, sa totoo lang, dahil nadidelay ko minsan, okay, yung provision ni Lord. Sino sa'yo nangangailangan ng pera, di ba? Amen? Yung mga viewers natin. Kasi number 1 talaga yan. Sa totoo lang. Pero hindi pera lahat. Kasi may kalusugan ka na kinukonsider. At may spiritual ka rin na kinukonsider. Pero number 1 din talaga. Kasi syempre, paano kung wala kang pera, paano ka makakapunta dito? Usually, di ba, nagko-commute ka. Alam ka naman maglakad ka. Okay, paano ka kakain kung wala kang pera, di ba? Paano ka magkakaroon ng bills na mabayaran? Or paano ka magre-renta? Are you getting that? Kaya kailangan po natin. At hindi po binabaliwala ng God yan sa atin. Alam niya yung pangangailangan mo. Alright? Kaya dito po, okay, makikita po natin yung heart of an earthly father at yun na rin yung heart ng Heavenly Father. Kaya sabi ko dito, even flawed earthly fathers have an innate ability to provide good gifts for their children, demonstrating a glimpse of God's loving nature. Ang ganda ho nito kasi, eto na ang maganda ho dito, kasi yung earthly father mo, yan pala ang mirror ng Heavenly Father. Kaya kung yung relationship mo sa earthly father mo ay medyo tagilid, ayusin mo na ngayon. Because you have a Heavenly Father that will mirror your relationship with your earthly father. Okay? So, binibigyan ko na kayo ng introduction, okay, as we go through that. Alright? So, number 5, tingnan po natin. Now, sabi niya, the promise of the Holy Spirit, a divine fatherly gift. Hallelujah ho ba yun? Alam niyo ho ba ang Holy Spirit, gift talaga yan. Okay, para sa atin. Bakit napaka-importante? Kasi galing kay God the Father eh. Tama? Bakit si Jesus napaka-importante? Kasi galing kay God the Father, si Jesus. Are you getting that? Kaya nga John 3:16. How many of you memorize John 3:16? Di ba? For God so loved the world that He gave. God the Father gave His only begotten Son. Di ba? He gave His only begotten Son. And then, dito po sa Luke 11:13, how much more will your Heavenly Father will give another gift, okay? Gift, another gift to those who ask Him. Di ba? So, you receive Jesus, you receive the Holy Spirit. Nakita po natin. Pero ito, galing kay God the Father lahat. So, kung walang God the Father, walang Holy Spirit, wala ding Jesus. Isipin mo naman, kung wala si Jesus, ano ka kaya? Paano tayo maging anak ng Diyos kung wala si Jesus? As many as receive Him, He gave the power to become His children. Paano ka maliligtas kung wala si Jesus? Amen. Paano kung walang Holy Spirit? Paano ka makakakilala kay Jesus kung walang Holy Spirit? Kaya lahat po yun ay napaka-importante sa isang mananampalataya. Diba? The Lord Jesus and then the Holy Spirit. Okay, let's go to our application. Amen. Excited na ba kayo dito? Ready na ba kayo dito? Dapat ready tayo. Hallelujah. Okay. So number 1, walo ito. Number 1, sa ating earthly father, ay, sino sa inyo may, di ba, may earthly father pa? Okay. So, alam mo, ang ina-expect ko sa inyo, ma-apply po natin. Amen. Every day of our lives. And it's going to change your life, change your family, change the community. Right? By following this, biblical principles. Number 1, express appreciation. Hallelujah. Will somebody say hallelujah?
Okay, what does that mean? Well, you make a habit of expressing gratitude to your father for the love and support he provides. Amen po ba yun? Many, have you ever, since the, when was the last time na nagkaroon po tayo ng appreciation to our earthly father? Okay, di ba? Alam niyo ho ba kung bakit hindi mo natin masyadong na-express yung gratitude natin? Kasi po, nagre-reflect yung relationship natin to the Heavenly Father with our earthly father. Sino po sa inyo may tatay pa na buhay? Buhay pa? Yung tatay pa. Yung namatay na. Ano po, yung tatay na. Ako, di ba, namatay na yung tatay ko. Kaya nga, mga kapatid, habang buhay pa yung tatay mo, I would suggest, baka pwede po natin ma-apply itong application natin. Alright? Ang number one is, now specific to, pinag-uusapan natin na earthly father. Okay? To express for his support and provide, and, providence, whether through heartfelt conversation, a handwritten note, or a small gesture of kindness. Let your father know that his efforts are valued and appreciated. Alam mo yun, pagka gumawa siya ng kabutihan, hindi lang nakangiti ka na anak. Ano yan? Galing ng tatay. Sa isip mo lang. Kailangan i-verbal mo yun. Sabi mo, galing mo naman tay. Anong masama? Sinasabi ko sa inyo, yung ating very expressive. Kasi Kristiyano ka na, kapatid. At tandaan po natin, idikit natin palagi, yung relationship mo to your earthly father, it will be reflecting your relationship to our Heavenly Father. At gagawin mo lahat ng bagay na mapalapit ka to our Heavenly Father. And the only way you can do it is to have a good relationship with your earthly father. And there is no other way. Alam mo kung bakit ko binanggit yun? Kasi, kung yung earthly father mo, medyo hindi ka expressive, alam mo yun, you just take it for granted. Yung lahat ng mga ginagawa niya, para sa pamilya, para sa'yo. Hindi nyo ba alam na nagre-reflect yun para sa Heavenly Father mo? We only have Heavenly Father one, but we have earthly fathers marami. Pero ikaw na anak, hindi mo ba alam na iisa lang din ang earthly father mo? And iisa lang din ang Heavenly Father mo. At ang mabigat kasi dito, yung earthly father mo ay nakikita mo. Amin po ba yun? Kasi buhay pa siya eh. Nandyan pa siya eh. Nakikita mo siya. Ang Heavenly Father, hindi mo nakikita. Tapos sasabihin mo, mahal kita, Heavenly Father. Tapos nakita mo yung tatay mo, ikaw na lang. O, diba? It will follow eh. Hindi mo pwedeng i-separate yun. Kaya po, dinikit yun eh. Yung earthly father to your heavenly father. Dinikit. If your earthly father, you ask for your earthly father a fish, he will give you, di ba? How much more? Kaya dinikit yun eh. Luke 11 na yun eh. In Matthew 7 eh. Dinikit. Earthly father and heavenly father. Kasi nga, magka hand in hand sila. Hindi mo pwedeng i-separate. Yung relationship mo to you. Kaya yung relationship mo to your earthly father will reflect your relationship with your heavenly father. Kung mahal mo talaga ang heavenly father. That's why you become his children. Mamalin mo, kapatid, your earthly father. Mag-isa lang yan. Habang buhay pa. Okay ba yun? Sa ating mga viewers, gawin po natin. Ang tanong, ano naman ang masama? Ang problema sa atin, tayong mga Pinoy, hindi tayo expressive. Kaya binabanggit ko na expressive ka dapat. Kung ikaw nga galit sa tatay mo, expressive ka eh. Pagka i-appreciate mo, ito naman tatay ko na to, pinaparinig mo pa eh. Talagang kon talaga eh. Diba? Kulit talaga eh. Diba? Pero pagka gumawa na mabuti, nakangiti lang. Walang sinasabi. It's about time, mga kapatid. It's about time. Anak ng Diyos. Kaya tayo anak ng Diyos. Para maipakita natin sa mundo that we are different. Hindi ito pinag-uusapan culture.
Akala mo culture kasi natin, Pinoy eh. At saka hindi namin nakagawian yan. Ito yung culture natin ng Biblia, kapatid. The Word of God is our culture. This is the guidebook for every one of us para hindi ka mapariwara. Ikaw, nabansagan na anak ng Diyos, tinanggap mo si Jesus sa buhay mo. Aba, unti-unti mo nang gawin sa iyong earthly father kasi nagre-reflect yan sa heavenly Father. That's number 1. And let's go to number 2. Spend quality time. Kung hindi man nagagawa ng earthly father mo, baka ikaw naman, na ikaw na anak. Mag-take initiative para magawa mo siya. Alam mo yun, few minutes lang. Ang dami mo nga minutes sa Facebook mo, sa cellphone mo. Pagising mo sa umaga, cellphone agad ang tinignan mo eh. Amen. Amen. Hindi, mag-relax nga muna ako. Pwedeng cellphone or pwedeng TV. O, di ba? Pwedeng cellphone or pwedeng TV. Kaya kung minsan, gusto kanyang kausapin, hindi lang tatanungin niya kung ano yung kumain ka na ba or hindi lang nagtatanong or baka may kailangan yung tatay mo. Hindi lang yun. Gusto ko lang niya talaga makausap din. Alam niyo na hihinta. Okay, halimbawa, tinawagan ka o kaya feeling mo may kailangan siya. Una lang yon kasi medyo kon pa yung tatay mo eh. Pero sana ikaw nag-i-initiate. Huwag natin hayaan na yung tatay pa rin ang nag-i-initiate. Ikaw na, kapatid. Anak ka eh. Di ba? Parang tayo, yung anak, di ba? Nag-i-initiate para sa ating tatay. Bakit? Kasi anak ka ng Diyos eh. Di ba? Pinapakita mo yung pagmamahal mo to your heavenly Father by having a good relationship with your earthly father. Allocate dedicated time each day to spend with your father, engaging in activities that he enjoys, or simply sharing meaningful conversations. Ngayon po, dati kasi halos hindi po kami nag-uusap din ni Moses. Kasi wala po kaming common ground eh. Di ba? Yung buhok ko, iba siya. Yung pananamit ko, iba din. Di ba? Gusto kong bigyan ko siya ng magandang damit. Gusto ko t-shirt lang. Gusto ko sanang bigyan ng napakagandang shoes ko. Black shoes, di ba? Pero gusto niya, rubber shoes. O, di ba? Magkaiba, di ba? Pero nagkaroon kami ng common ground, hallelujah. Yung calling ko, calling din niya. O kaya ngayon, pagka nag-uusap nga kami, diba, nag-uusap na kami, praise God. Nabasa mo ba yun sa Bible? Oo nga, talagang nabasa ko rin yun eh. Oo nga, ang ganda nga naman nun. O, di ba? Parang ganun. Okay. So, nagkakaroon na kami ng short conversation, nagkakaroon kami ng common ground. Sa aking panganay naman na dalaga, maganda, sinasabihan ko siya kung minsan, di ba, ang galing ng pag-lead ng yung worship, di ba? Dito, di ba, ina-appreciate ka, pwede sa Sunday ka rin. Dapat every Sunday ka na, every Friday ka na, every Wednesday, di ba? Mag-lead ka. Di ba, anointed? Umattend ka ng Wednesday? Di ba, mag-lead ng worship, talaga, nandun din, yung presence ni Lord talaga eh, di ba? Maka-importante yun. Di ba? Pero syempre, magaling din talaga yung ating mga worship team dito. Si Ate Abby at saka si Ray, no? First time yan. Palapan naman natin saglit sila. Okay, di ba? Oh. So, alam mo yung sinasabi natin? Common ground. You take time. Eto na, dahil ikaw ay anak. Ikaw ay anak. Anong gagawin mo? You take the initiative. Unang-una, Kristiyano ka eh. You take the initiative to go to your father. Mag-play tayo golf. Hindi mo naman alam golf. O whatever. Okay, kung ano man yung kanyang gustong gawin. O, di ba? Try mo lang din. Di ba? Whether it's going to a walk together, playing a game, o, di ba? You just do it. Alam mo kung bakit? Ito maganda dito na pinag-uusapan natin. Kaya po dinidikit natin palagi your heavenly father and the earthly father. Bakit? Kasi po, doon nagre-reflect yung ating relationship. So habang nagkaroon ka ng very, very meaningful relationship with your earthly father, hindi mo ba alam na sobrang tuwa ang God the Father in heaven for you as His child? Right? Kasi po, rini-reflect. Amin po ba yung rini-reflect? Alam niyo po ibig sabihin reflect? Or mirror na lang. Mini-mirror natin. Di ba? Alam niyo po mirror, di ba? May mirror ba kayo? Okay, pagka tinignan mo yung mukha mo sa mirror, anong nakikita mo? Yung mukha mo, tama? Tama? Yung mukha mo, kasi nga, wala namang ibang, di ba?
na makikita mo. Ito na. Okay, pagka nakita mo yung mukha mo, di ba? Yun na rin, actually, ang nagre-reflect para dun sa tatay mo na kausap mo. Nagmi-mirror yun. Okay? To your Heavenly Father. Yung relationship na meron kayo. Alright? So let's go to number 3. Eto, listen! Actively. So tingnan niyo po itong nangyayari ngayon. Hindi niyo ba alam na kayo po ngayon ay nakikinig? Amen po ba? Pag nagsiselfone ka ngayon, ibig sabihin hindi ka nakikinig. Or may kausap ka sa katabi mo. Pero na lang kung nag-cellphone ka na pinipicturan mo, okay lang din naman, naging part ka doon. Pero kung nagsi-cellphone ka, nag-games ka na pala, hindi ka na nakikinig sa akin. Tama po ba yon? Pero ngayon, wala kayong ginagawa kundi nakaupo dyan at nakikinig, nag-absorb. Yung mga iba nagte-take notes pa, okay din yon, di ba? Ibig sabihin nakikinig ka. Okay ba? Pwede ba? Ganyan din nagawin mo sa tatay mo? Pag nagsasalita, kahit na parang feeling mo, di ba, nakulitan ka na? Parang ulit-ulit lang. Di ba, alam mo, anak, nung bata pa ako, alam mo, di ba? Kwento na niya nung last week yun eh. Nung last month, nakwento niya ulit eh. O, di ba? Alam mo, nung kabataan ko, nung kagaya ko, yung edad mo, yun. Alam mo, kwento ng kwento, okay ba? Baka pwede naman. Out of your relationship with your Heavenly Father. Baka yun lang yung mga way niya para kahit papano makakonverse siya sa'yo. Alam mo yun, nag-initiate nga siya eh. Para lang makausap ka eh. Kahit na medyo kulit ka, nakukulitan ka, kasi nga, alang-alang yung relationship with your head. Kasi yun lang po, introduction lang yun. Pero meron siyang sasabihin na iba. Para lang magkaroon ng conversation. Are you getting the point? Practice active listening when your father speaks, showing genuine interest in his thoughts, feelings, and experiences. Allow him the space to express himself openly without judgment, to have a deeper connection and understanding between you. Hindi yung, narinig ko yun, tay eh. Wala, nag-i-stop na siya. O sige, mag-ausap na lang tayo ulit next week. Kinat mo na agad eh. O, di ba? Hayaan mo na muna, di ba? Nag-intro pa lang siya eh, di ba? Alam mo, sa totoo lang tayong mga anak, we just take it for granted. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo, para sa tatay natin. Pagka nawala naman, hanapin mo naman. Paano kung kinuha na ni Lord? O di ba mas mahirap? Payak-yak ka. Baka pwede naman ngayon pa lamang habang buhay siya, be expressive sa mga tatay natin, mga kapatid. Okay. Alang-alang to our Heavenly Father. Kasi sinasabi ko sa inyo, imperfect ang tatay mo. Tandaan mo yan ha, imperfect. Meaning, marami siyang ginagawa na ayaw mo. Okay? Nag-iisip ka ba ng tatay mo? Iniisip niyo yung tatay niyo, di ba? Amen? Isipin mo kasi yung tatay mo para at least nakaka-relate tayo sa bawat isa. Okay? Naisip niyo ba yung tatay niyo? Siya yung kinakausap ko yung tatay mo. Kasi iba-iba kayong tatay. Amen po ba yun? Kaya ito po, yung ating gagawin. Uumpisan natin, you can just imagine. Pagka tayo lahat gagawa nito, yung sinasabi ng salita ng Diyos sa atin, siguraduhin ko sa iyo, puro tatay nanditong at a-attend dito sa church. Bakit? Maboborn again sila dahil sa iyo. Dahil very expressive ka, dahil attentive ka sa kanila, magugulo, ay, nagbago na yung anak ko sa isip niya yun. Ikaw naman, masyado kang nagger. Alam mo tayo, yung bisyo mo, talagang mali yan. Pagka, di ba, baka punta ka ng hell. Alam mo, yung mga ganun tayo palagi. Yung malabat, diretsaan ka agad, di ba? Punta ka sa, alam mo tayo, sa totoo lang, sinabi ng pastor namin, hell ang pupuntahan mo daw. O di ba? Baka yung bisyo mo, listen mo. Imbis na yun na sinasabi mo, be expressive. I love you, Tay. Wala kang sasabihin, huwag mong sisermonan, diba? Huwag kang maging nagger din. Makinig ka sa kanya, sisiguraduhin ko siya, mabuborn again yun. Konting-konting panahon lang. Ang nakita niya ay Bible in you. The Bible, hindi mo sinisermon ng Bible, pinapakita mo sa kanya. Through this, pinag-uusapan natin, daily application. Alam mo na, excited po ako dito. Kasi hindi pa huli ang lahat. Kung ikaw may tatay, sandali nga saglit,
Pakinga ulit, pakitaas nga yung kamay ulit, yung mga meron pang tatay. Ikaw ang kinakausap ko, kaibigan. Regardless, Kristiyano man siya o hindi, masungit man siya o hindi, nakagawa siya ng masama sa'yo o hindi, it doesn't matter. Regardless. What matters is, always remember, yung relationship mo with your earthly father, that is going to reflect your relationship with your heavenly father. At ang mabigat nito, grabe, maboborn again. Sisiguraduhin ko sa iyo yan. Baka next week, tuloy-tuloy, ito make it a habit, every day. Okay, simple lang, sabihin mo lang, I love you, pa. Pagising mo sa umaga, kahit hindi mo na-feel. Kasi kung minsan, nagkukang ka pa ng atmosphere eh. Ang hirap naman nito. I love you pa. Hindi ko kaya to. I love you pa. Ano yun? Di ba? Pagalitan ko pa, mas okay pa. Utusan ko yung tatay ko, okay pa. Tayo, pakikuha nga yung timba dun. O, di ba? Pakilinis nga yung CR. Di ba? Pa, pahingi naman ng allowance. Di ba? Mas madaling gawin yun kaysa yung I love you pa. Kaya atmosphere muna. Kailangan may atmosphere. Kailangan makinig muna ng worship song. Kailangan nag-pray muna. Kailangan nag-fasting muna. Para magawa mo, I love you pa. Woo! Wow! Wow! Tayo mga Kristiyano, sa totoo lang, yung culture natin, it should be from the Bible. Unti-untiin mo na yan. At hindi lang Father's Day ngayon, dahil sinishare ko to, please. Ito po ay salita ng Diyos na pinapakita sa atin yung wisdom ni God para yung ating earthly father i-treasure din natin. Mahalin natin ng todo-todo, regardless. Okay? Siguro pagka ako yung tatay nyo, baka hindi nyo ako mahirapan kayong, na madali ka lang magsabi, di ba? Na maging mabuti ka siguro sa akin kasi preacher ako pastor ako Baka mas madali akong pakisamahan. Yung tatay mo hindi pastor Amen. Pero hindi nyo ba alam na ikaw ay anak, hindi aksidente? Linagay ka sa pamilyang yun. At kinuha mo yung apelyedo ng tatay mo. Para kasi yung DNA ng tatay mo, DNA mo rin. For what purpose? Para magkaroon ka ng good relationship with your father. Number 4. Tapusin natin to kasi napakaganda ho nito, itong ating application. Offer support. Kasi dati kung napansin nyo po, yung tatay nyo, di ba? Sobrang sinuportan ka nung bata ka pa, kapatid. Baka hindi mo alam yon. Kasi nga, siyempre, wala ka pang malay, siyempre. Di ba? Anong ginawa niya? Wow! Nung buntis yung nanay mo, di ba? Grabe. Alam mo, na-excite siya kaysa nanay mo. Yung tatay mo. Sobra. Kung gaano siya kamahal yung pagbubuntis until na naipanganak ka, ayaw niyang may dumapo. Kaya kung minsan, totoo din yung kay Freddy Aguilar, Brother Joey. Alam mo yun, kay Freddy Aguilar. Yung anak. Minsan meron something May something dun Di ba? Nung silang ka sa mundong ito. Di ba? Totoo yun, sa totoo lang. Pero kung minsan, we just take it for granted. Pero alam mo, sa Bible yun. Kaya kailangan po natin, alam mo kung bakit na binabanggit to? Para iset natin yung model as Christians. O di ba, si O.G. Baguio, nagmamahal sa kanyang tatay. Di ba? Hallelujah. Okay, and number 5. Pusin natin to, 8 po ito. Number 5. Show affection. Ito na, medyo mabigat ito. Kasi hindi tayo nakagisnan sa tatay natin. Okay, ang sinasabi natin, isipin mo yung tatay mo ngayon. Do not hesitate to show affection towards your father on a daily basis. Whether it's a warm hug, a pat on the back, or simple, alam niyo po, yung pinakapangatlo, yan ang di simple. Pero simple lang dapat. I love you, Dad. Praktisin mo nga saglit ngayon, kahit wala yung tatay mo ngayon. I love you, Dad. Tingnan mo, hirap na hirap ka. Pa, I love you. Hirap na hirap ka, tingnan mo. That will tell us talaga your relationship with your Heavenly Father may konting problema. Kaya nga, ayusin mo na ngayon pa lamang.
Kasi doon nagre-reflect yung relationship mo with your Heavenly Father habang buhay pa siya. Sisiguraduhin ko sa iyo, pagka nawala yan sa mundong to, iiyak-iyak ka rin at mamimiss mo siya ng todo-todo. Kaya ngayon pa lamang, i-share mo na ng i-share yung sentiment mo, yung blessing, yung appreciation mo, yung pagmamahal mo sa Kanya, i-share mo na ng i-share! I-share mo na ng i-share habang buhay siya. Lalabi pa sa buhay niya. Sa mga young people, especially. Kasi siyempre siguro, di pa naman siguro senior yung mga tatay nyo. Aba, pagtatapos po nitong meeting natin na to, itong ating service na to, baka pwede naman. Agad-agad, huwag ka nang magkaroon ng atmosphere pa. Wala, parang hindi ko napipili. I love you. Paano ba yun? Paano ba yun? Hindi ko kaya yun. Magpatulong ka sa Holy Spirit. Holy Spirit, help me. 100% yan, makagagawa mo yun. Okay, so ngayon, ang gagawin mo, pagka siya nagbukas, imbis na, sabihin mo na, ang dali lang. I love you pa. Wala ka na sasabihin na iba, yun lang. Okay? Bukas, sasabihin mo ulit, I love you pa. Sa kamakalawa, sasabihin mo until maging habit. Kasi hindi siya naging habit. The enemy has distorted yung napakasimple lang na bagay, sobra-sobrang napakadaling banggitin, pero hirap na hirap tayo. Why? Kasi the enemy has done his all power para hindi tayo magkaroon ng good relationship with your Heavenly Father. Kasi dyan nagre-reflect sa iyong tatay dito sa mundo. Kaya baka pwede naman, di ba? I-start na natin, mga kapatid, di ba? I-start natin ng 1 week, okay? Amen. Oh, hallelujah. Yun lang sasabihin mo, wala na. Para hindi ka na parang nahiya. Nahiya ako pastor. Nahiya ako sa tatay ko Ano? Humingi ka nga ng talawat, hindi ka nahiya Pinagalitan mo nga sa minsan, hindi ka nahiya Di ba? Nung nagsasalita siya, hindi mo nga siya pinakinggan, hindi ka nahiya Nung inislab mo siya, hindi ka nahiya Ngayon, yung pagkakataon mo, para sabihin mo sa kanya, yung express mo naman yung pagmamahal mo. By vocalizing, I love you, Dad. Huwag na sa text. Kasi hindi nakikita. Huwag sa text. Kailangan. Okay, practice natin. Okay, tingnan mo, yung tatay mo. Nakita mo na? Okay, sabihin mo, I love you. Practice mo muna kasi hindi mo magagawa pag nandiyan na siya Okay. Practice mo na, parang nandiyan yung tatay mo. Okay, practice natin. I love you pa. Okay, pahag mo, tapos alis ka na kaagad. Okay? Okay din naman yun. Kasi nga hindi ka nasanay. Pero bukas gawin mo ulit. I love you pa. Okay? Tapos sa makalawa, ganun mo gawin mo for 1 week. Sisiguraduhin ko sa'yo, maging habit mo yon. At ang napakaganda nito, God the Father is so pleased with you. Marami kang desire sa puso mo, sisiguraduhin ng Diyos. Aba, malapit-lapit na yung katugunan ng panalangin mo. Sobra-sobra. Dahil sinabi mo yon. Na, kung may tatay ka dito, baka gusto mo, umpisahan mo na. Kung nandito yung tatay mo, I love you pa. O tapos alis ka na kagad kung medyo hindi mo masyadong feel pa. Okay? Later on, feelings will follow. Okay, sa umpisa kasi medyo, parang ilang taon na ako, 45 na ako, ngayon ko lang gagawin to. Yan talagang ganon. Talagang ganon. Okay? Talagang ganon. Kasi bigyan tayo ng wisdom para magkaroon tayo ng magandang relationship with God the Father. Okay, let's just go over this. Number 6. 3 minutes na lang. Celebrate milestones. Ano po yan? May achievement yung tatay mo kasi kuminsan Amen po ba yun? Alam mo, alam mo yun, may trophy siya. Sabihin mo naman, I'm proud of you, pa. Sabihin mo, tatay ko yan. Dapat ganun ka hindi yung iba yung one mo Okay, sige, practicein natin. Okay, inawardan yung tatay mo. 10th honor. 10th honor, come on. Sabi mo, tatay ko yan. Hindi, turo mo. Pagka meron siyang accomplishment, you should be the first cheerleader. Hindi yung, tay, proud ako sa iyo. Hindi, kailangan, excited ka rin naman. Parang nanalo ang Celtics. Parang gano'n. Parang gano'n. Nagbubunyi ka. Amen?
Number 7. Okay, dalawa na lang. Number 7, ito, maganda to. Alam mo, sa totoo lang, hindi natin nagagawa, pero baka pwedeng unti-unti natin gawin. You seek advice from your parents. Kahit feeling mo, mas magaling ka. Ano sa palagay mong mapasasabi mo sa... Kasi meron na akong alam mo yun, matigit sa puso ko, di ba? Yung mga young people natin, mga Gen Z kagaya ko, ano mo yan, diba? Medyo, di ba? Kailangan mag-seek ka ng advice. Di ba? Ano sa palagay mo yon? Okay ba yon? Okay, kasi doon nag-start na yung mga conversation nyo. Okay, sa tatay mo. Okay? And then, tuloy-tuloy mo na yon, yung mga practice na yan. And then lastly, ito, pinaka-last. Kaya hindi natin nagagawa yung 1 to 7 kasi hindi natin nagawa ito. Medyo may hurt ka. Kaya hindi mo nagagawa, na hindi ka expressive, hindi ka nagsisig na advice, tapos you are not offering support. Kasi a lot of times, hindi natin na-let go. Ang sinasabi ko natin dito, you forgive and you let go. Alam ko po, sa atin, usually, pag nagkaedad ka na, nandiyan pa rin yung tatay mo, sobrang dami na niya nagawa. Pwedeng magaganda, pero mas marami ding hindi maganda. Lalo na kung hindi Kristiyano, syempre. Okay? Yung mga ayaw mo, Kristiyano din, marami din. Okay? Regardless. Alright? Practice forgiveness and let go of any past resentments. Napaka-importante nito. Of misunderstandings that may strain your relationship with your Father. Cultivate an atmosphere of understanding, acceptance, and forgiveness, allowing your love for each other to flourish unconditionally. Kapatid, alam niyo po, grabe. Nakikinig ba kayo sa word ni Lord? Hindi na ako nagsasalita noon, si God mismo para sa akin. Kaya kung nandiyan yung tatay mo, okay, bago pa tayo mag-pray, sige nga, sabihin mo nga, for those online viewers natin, baka nandiyan yung tatay mo, baka sabihin mo nga, I love you, Dad. 4 na words lang. Ang sinabi natin kanina, you celebrate milestones. Meaning, you are so proud of your dad. I mean, I'm proud of you, Dad. You're the greatest dad. Hindi text. Kailangan nakikita niya, naririnig niya. Para may pakita mo sa kanya. Nandiyan ba yung mga anak niya? Sige, embrace mo lang. Napakasimple lang. Yung pinag-uusapan natin. Di ba? Hallelujah. Pwede bang, lahat po ng tatay natin, sandali, as we close, lahat po ng tatay na nandito yung anak, pwede ba? Diyan kayo sa may gitna. Kasi parang hindi na sila mahirapan, nandito pa sa ang layo eh. Nahirapan sila, gusto nila malapit. Alam mo yun, ayaw nila mag-effort yung mga anak nyo. Sa totoo lang, okay. Ayaw mag-effort. Okay, dyan na lang kayo sa gitna. Okay, ayaw mag-effort yung mga yan. Okay, tingnan nyo po yung ating mga... Okay, lahat po ng mga anak. Okay, let's go. Okay. Si Brother Joey, sino ba? Yung mga iba na kasama natin, alam mo, sa totoo lang, gusto natin magkaroon ng good relationship with God the Father. Amen? So let's do that, mga kapatid. Alam mo, sa totoo lang, pag kami nangyari I tell you, you are going to... Brother Frederick, tumayo ka nga saglit. Okay, nandun. Sige pa, punta kayo dito. Okay, para ikwan natin, para ipakita po natin yung ating pagmamahal para sa ating mga tatay. Anak, alika dito. Anak. Okay. Okay, sabihin mo, I love you. Di ba? Simple lang. Hindi sabihin, simple lang. Hindi naman kailangan, di ba? Regardless of your feelings, hindi kailangan kahit wala kang feelings. Love you pa. I love you pa. I'm proud of you. O, di ba? Dali lang. Simple lang. I'm proud of you. Dali lang. Simple lang. Tapos na. Di ba? Nag-guess po natin. Okay? So ngayon, okay, sige po. Let's bow down our heads. Nandiyan lang po kayo sa gitna. Mga tatay. Okay. Thank you. Ang tagal na niya hindi nabanggit yun. Okay, sige po. Tayo po tayong lahat. At yung mga anak na nandito, tandaan nyo, yung tatay nyo, pagkatapos po ng ating service, huwag ka muna magmerienda. Punta ka muna sa bahay, tapos ka magmerienda. Kasi sabi nagmerienda ka, mawala na yun. Okay, kailangan yung faith mo medyo mataas pa. Okay, yung emotion mo nandun, yung feelings mo nandun. And then you just say it! And there's going to be power that's broken from the heavenly realms.
that God is going to pour out His blessing upon His people. Hallelujah. Okay po, so let's all stand. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Sabihin natin, thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Heavenly Father. Lord, touch your people today. The things that we have learned, the things that we have discussed, the things that we have, Lord, put in our hearts today. The application, Lord, that's very, very important. That after this, we are going just to do it, Lord. Just do it. Just do it. In Jesus' name. Bless, Lord, the young people who are here and those who still have fathers. Oh, let's take the opportunity as long as our fathers, earthly fathers are still here, as we develop our relationship with our Heavenly Father. Touch us, O Lord, in Jesus' name. And right now, mga kapatid, we're going to give unto God. Let's just raise our hands for our giving. Alam niyo po, gusto ko lang pong basahin po from the scripture, Malachi chapter 3, verse 10. Ang sabi po dito, alam niyo po, i-observe po natin to kasi gusto tayong i-bless ni Lord eh. Pero may word siya sa atin. Ang sabi niya dito, bring all the tithes into the storehouse. Storehouse dito sa church. So there will be enough food in my temple. Sabi niya, if you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Wow! What a powerful promise from God Himself. God Almighty says that. Alam niyo po, kaya po tayo may church. Kaya po tayo nandito. As you do this, kahit na medyo mahirap sa'yo, alam mo yon, yung 10%, yung may konting offering ka pa, kahit mahirap sa'yo, sisiguraduhin ko sa'yo, yung sinabi niya, sabi niya, if you do it, if you do it, ang sabi po sa ibang translation, test me on this. And He's going to open. For those online, salamat po sa inyong mga pagbibigay din. God bless you eternally. God bless you eternally. And right now, let's pray. Our Heavenly Father, thank you for your word. Lord God, we have prepared something that we're going to give. Right now, Lord God, we pray, as you said in your word, to bring the whole tithes into the storehouse, that there may be room in your house. Lord, that you are going to be, that we are going to test you on this, that you are going to open the windows of heaven and pour out so much blessing that even our rooms will not be able to contain all the blessings. Oh Lord, touch us today. Oh God, we pray that you're going to bless, Lord, the sources of our income, our business, our work, oh God, in the name of Jesus, Lord. Flow on your people, that we may give more. Bless us, that we will be a blessing. In Jesus' name, amen. Sige po, let's raise our hands for the blessing. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord be gracious to you. The Lord turn His face toward you, and the Lord will give you peace. Right now, we declare, every one of us and those online viewers right now, that you will prosper in all things and be in health. Even your soul prospers. Goodness and mercy will follow you all the days of your life, and you are going to dwell in the house of the Lord forever with long life. God will satisfy us and show us His salvation. Come on, let's receive it in Jesus' name.